A pleasant evening to all of us. Magandang gabi po sa ating lahat. At tonight, this is another attempt to share the words of God. And by God's grace, I believe there are good messages that our Almighty God wants to share with us tonight. So let us pray for a while and let us ask the Lord Almighty to bless our endeavor, our activity. And let's ask the Holy Spirit to be with us. Heavenly Father, we thank you for tonight, for this another great opportunity to be with you and to be with my brothers and sisters nationwide, and even to some of our brethren outside this country. May you be with us tonight and anoint me and anoint everyone, and may your name be glorified once again. Despite the pandemic, Lord, your word must be proclaimed. Your words must be preached. So be with us, Lord. Sana po may mga healing na mangyari tonight, conversion, magkaroon ng repentance, magkaroon ng change of heart by the power of your Holy Spirit. Samahan mo kami tonight. This is Lord my prayer in Jesus' name. Amen. Patuloy po na nagkakaroon po tayo ng global crisis at ang threat po ay patuloy na tumataas ang level. Sa US po kahapon 2,000 plus ang namatay Americans. Napakarami po nun, mga kapatiran. Isa sa mga namatay kahapon ang dating host ng student canteen, si Leila Benitez. Mga kapatiran, kanina lang ay nakita ko ang isang video clip na ang mga patay ay nasa tabi ng dagat. Napakarami. At ito po ay talagang nagbibigay ng signal na ang global crisis is ongoing. And at habang ito'y nangyayari, kami naman po ay patuloy na naniniwala that we need to preach the gospel of Jesus Christ. Igigit natin ang kahalagahan ng proclamation of the gospel. That's why we are preaching the words of God nightly. Hindi po tayo pwede magpahinga dahil ang truth ay must be preached. Despite the COVID-19 pandemic situation, naniniwala po ako na ang truth ay mas powerful pa rin. At ang falsehood ay nagiging powerful lang kapag ang truth ay hindi natin sinabi. Sabi nga, falsehood is only powerful when truth fails to speak up. So sino po ang magsasalita? Ngayong gabi mga kapatid, kung dalhin kayo sa isang kasaysayan, at ito po ay nangyari po noong 722 before Christ, BC. Ito po ay nang pasukin po ng Assyria ang Israel. At talaga pong matindi po ang invasion na yon. Ang bayan mismo ng Israel ay pinatay ng mga matatapang na Assyrians. At isang bansa ho ang pinatay nila at ang iba po naman ay ginawang bihag. Kung merong namatay sa Americans kahapon na 2,000, hindi po yan pwedeng ikumpara sa Israel na nang sila po pinasok ng Assyria. Maganda rin pong mai-relate po natin ang nangyayari ngayon sa history para hindi po tayo magkaroon ng kakapusan ng information
at hindi tayo totally magkaroon ng self-pity. At tingnan po natin ang kamay ng Diyos sa mga panahon na ito. Ang aking pong text for tonight is found in Hosea chapter 4 verse 6. At ang sabi po ng Hosea 4:6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Because you have rejected knowledge, yung God's knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Dito po, kung inyo pong papakinggan ang tono ng Diyos, napaka-straightforward ng Panginoon dito. Parang napakadali niyang kausap dito, mga kapatid. Parang sinasabi niya dito na ako na Diyos ay madaling kausap. Ang sabi niya, nawasa kayo dahil sa kulang kayo ng knowledge. Ayaw nyo ng knowledge, so ayaw ko na rin sa inyong mga priest. Tapos sabi niya pa, dahil kinalimutan nyo ang batas ko, sabi ng Diyos, therefore, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Ang Diyos po natin ay hindi mahina. Ang Diyos po natin ay hindi po siya weakling. Siya po ay straightforward. Siya po ay God. Siya po ay sovereign, the ruler of all the earth. Ngayong gabi, yun po yung nais kong i-embed sa ating isip, mga kapatid. Dahil ang dulo ng ating pag-aaral na ito ay kailangan talaga tayong lumapit sa isang Diyos na straightforward. Ang aking pong title ay pinamagatan ko po na Spiritual Ignorance, Know Its Pandemic Nature, and Ultimate Cure. So ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, ang ibabahagi ko po sa inyo ay kitang-kita po sa Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Grabe po yun. My people, mismong bayan ng Diyos, ang pinag-uusapan ay ang Israel. Sila po ay nawasak dahil kulang sila ng kaalaman. At ang sabi pa nga dito, because you have rejected knowledge, I also reject you, sabi ng Panginoon. So knowledge is very important. Pero ang knowledge na pag-uusapan natin, baka iba po ito sa knowledge na sinasabi nyo dahil alam ko yung ating orientation. When we say knowledge, it means university. Kapag sinabi nating knowledge, ito po ang theory. Ito yung binabasa natin ng mga libro. Hindi po ganoon ang akin pong nais sabihin sa inyong lahat. Dahil kung ganoon lang po ang kailangan, di magbasa na lang tayo ng libro. Mag-aral na lang tayo ng 2 degrees at magpakatalino po tayo. But I tell you, mga kapatiran, ang matatalinong tao sa New Testament like Sadducees, Pharisees, sila po ay mga learned, pero hindi po nalugod ang Diyos sa kanila. Kaya sa gabing ito ay pag-uusapan po natin anong klaseng knowledge ang dapat nating maangkin. Okay? Bago ko po talakayin ang mga bagay nito, nais ko lang sabihin sa inyong lahat na ang binasa po natin na aklat ng Hosea ay ito po ay tumutukoy sa panahon na ang Israel po ay talagang nasa isang kondisyon na sila po ay they were not in good shape actually. Grabe po ang immorality, grabe po ang kanila pong sitwasyon, kagaya po ng idolatry. Kitang-kita po natin sa kanila ang mga kasamaan, ang compromise, meron po silang anarchy, meron silang unrest, grabe po ang confusion po sa kanila. Grabe po ang kanilang haughty rejection sa Diyos at sa pag-ibig ng Diyos.
At ito pong Israel sa panahon na ang prophet nila ay si Hosea. Talaga pong hindi po maganda ang kalagayan. Actually, mga kapatid, ang sabi nga ng material, isang libro na aking binabasa, ang Israel during that time, sila po ay napaka-prosperous. Pero spiritually speaking, it was the darkest hour of Israel. Darkest hour of Israel. Kaya ito pong si Hosea, during the time that he was ministering to Israel, ay talagang hindi madali ang kanyang ginagawa. Alam niyo ba that Hosea preached to Israel for 38 years? Imagine, 38 years na ganun ang kanyang nakikita, ganun ang kanyang kasama, ganun ang kanyang mga pinapangaralan. Parang panahon din natin. Nagpipreach tayo gabi-gabi, pero ang mga tao ay marami pa ring matigas ang puso. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, maganda pong ma-imagine si Hosea at ang Israel during that time. At talagang napaka-relevant po ng time na yon sa ating kapanahunan. Kung kayo po'y magkakaroon ng time tonight, dahil wala po tayong time para basahin ang lahat ng nakasulat sa Book of Hosea, please read the Book of Hosea. Yan po ay meron lamang chapters na 14 chapters. Kaya po yan ng 2 to 3 days. Makikita niyo po talaga doon how they rejected God, paano nila nilabanan ang Diyos, paano sila ipinatapo ng Diyos sa Assyria, mga kapatid. Pero gusto ko ring ipakita sa inyo na sa kabila ng kasamaang ito ng Israel, ang Diyos ay nandun pa rin ang kanyang pag-ibig. Sabi nga ng Hosea chapter 14, sabi po ng chapter 14 verse 1 and 2, Return, O Israel, to the Lord your God. Nandun pa rin ang panawagan ng Diyos. Sabi niya rito, your sins have been your downfall, take words with you and return to the Lord. Nandun pa rin ang isang Diyos na mabait, pero straightforward, pero nananawagan. Sa kabila ng kanilang immorality, adultery, sa kanilang haughty rejection, na even mga priest po nila ay ang sasama, na supposedly ang mga priest ay model of righteousness. So mga kapatid, ngayong gabi, gusto kong sabihin sa inyo na itong mga tao na to, itong mga Israelites na to, ay hindi po maganda ang parang kumbaga sa Facebook ay profile. Hindi po maganda. Masasabi ko na sila ay mga bulag dahil meron na silang prophet na nag-preach for 38 years and yet they were blinded. Mahihina ang isip, mahihina ang puso, tunay na ignorante sila sa kalooban ng Diyos. Ang salita po natin ay mangmang sa kalooban ng Diyos. At yan po yung epidemic. Yan po ang pandemic na kumilos sa panahon nila. Kaya ngayong gabi mga kapatid ay nais kong ipaliwanag talaga sa inyo what do we mean by spiritual ignorance. Kasi baka mamaya you are one of those na maging ma-victimized ng spiritual ignorance. Baka isipin nyo kasi na, I know the Bible, I read the scripture, I have the knowledge, pero ang knowledge na tinutukoy mo marahil ay theory. Okay? Baka mga doctrine, o baka head knowledge. So mga kapatid, ang unang-unang nais kong ipaliwanag sa itong pinag-uusapan natin, spiritual ignorance, mga kapatid. Nagkakaroon ka ng spiritual ignorance when allegiance to God was broken. When your allegiance to God was broken. So yun po. Yan po yung makikita natin sa chapter 4, verse 1. Makikita po natin na talagang, sabi nga ng Bible, hear the word of the Lord, you Israelites. Kausap po ni Hosea, Israelites. Because the Lord has a charge to bring against you, you will live in the land.
There is no faithfulness, no love, no acknowledgement of God in the land. So mga kapatid, kahit nasabihin po natin na tayo po ay maraming alam sa Diyos, marami kang verse na alam, pero ito'y matatawag pa ring spiritual ignorance kung ang ating pong allegiance, yung katapatan natin sa Diyos is already broken. Parang natuto ka mentally, pero hindi mo siya nakilala spiritually. Para sa akin, ito po isang kamangmangan. Sila na pinili ng Diyos, sila na tao ng Diyos, sila na may propeta ng Diyos, pero makikita po natin ang testimony ng Bible, there is no faithfulness. Oh? There is no love. Oh? No acknowledgement of God in the land. So maliwanag mga kapatid na totoo talaga yung sinasabi ng verse 6, my people are destroyed from lack of knowledge. So yung knowledge is not, hindi po ito yung theory. I believe itong mga Israelites na to, narinig po nila yung turo about the Ten Commandments, narinig po nila yung mga kwento regarding sa pag-parted ng Red Sea, how God fed the people in 40 years. God fed the Israelites nung sila nasa desert. Pero ang lahat ng ngayon ay history lang. Kung titignan natin ang bayan ng Israel, sa panahon ni Hosea, ang sabi ng Word of God, there is no faithfulness. Ibig sabihin, puro unfaithful. There is no love. Ibig sabihin, everyone has hate. Ang sabi nito, no acknowledgement of God in the land. Kain na lang ng kain. Wala ng prayer. Pag may pera, hindi na nagbibigay ng 10% kay Lord. Kasi yung 10%, acknowledgement mo yan eh. That everything came from God. Paggising sa umaga, thank you Lord. Acknowledgement. Pero wala nang ganun. Kaya nga pagdating sa verse 6, my people are destroyed. So mga kapatiran, bakit kaya nadidestroy ang Amerika? Bakit nadidestroy ang mga Pilipino? Bakit nadidestroy ang Italy? Eh di, baka pwede nating i-relate ito dito. O ikaw, baka ma-destroy ka din. Because you lack knowledge. Na ito pala yung gusto ng Diyos. Ang knowledge na gusto ng Diyos, hindi yung theoretically, kundi magkaroon ka ng katapatan sa Diyos, magkaroon ka ng pag-ibig sa Diyos, acknowledge mo ang Diyos sa Kanya, ang Kanyang interpretasyon dyan ay knowledge. That is my knowledge. Kaya ngayon, ang mga bata, nakakalungkot. Ang gagaling mag-English, ang gagaling ng mga pinag-aralan, pero mga bastos. Walang respeto sa magulang, pero matataas ang pinag-aralan. Can you call it knowledge? Ang knowledge of God ay iba, mga kapatid. Pangalawa, when defiance to God's words became a system, that's ignorance. Kapag nagkaroon na tayo ng defiance, paglaban sa Word of God, at ito naging sistema na sa Bible, that is already ignorance. Ang sabi ng chapter 4, verse 16, na my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. I also reject you as my priest. So mga kapatiran, kapag ang word na ginamit ay reject, ang ginamit ko naman na word ay defiance. Diba? Rejection means defiance as well. So when you defy the words of God, ang sabi dito, God will defy you. If you will reject God's knowledge, God will reject you. Hindi tayo pwedeng pakisamahan ng Diyos. Tayo ang makisama sa Diyos. So brothers and sisters, mga kapatiran, napakagandang mapag-usapan po nito. Kasi I believe sa gabing ito, I am honing the mind. I am shaping the heart. This is the purpose of this preaching. Alam nyo, mga kapatid, talagang gusto ko lang
maibigay ang katotohanan ito. Alam nyo, minsan sa akin pong broadcast, nakakatuwa dahil minsan ay may mga comments sa akin pong wall na parang gusto makipagdebate sa akin. Maraming tinatanong, minsan pagka-preach ko ngayon, bukas may tanong na. At parang hinahamon ako ng debate, parang sinasize up ako sa aking kaalaman. Kanina lang ay isang SDA ang nagtatanong sa akin. Okay, tungkol dun sa aking devotion na baka nakalista yung pangalan mo sa barangay pero hindi nakalista sa aklat ng buhay. I was questioned. Ay pasensya na po sa mga nagbibigay sa akin ng comment dahil that is not the purpose of this broadcast. Hindi po ako narito para makipagtalo. Kung if you have your own belief, I will respect you for that. Okay? At ang intention ko po ay magkaroon lang ng exposition ng Word of God, depende sa aking nalalaman. Ako po na may naniniwala na hindi lahat ng alam ko ay perfect. Baka may alam kayo na hindi ko alam. Praise God. Pero hindi po ako talaga lalaban because I think sa internet, that is not the right venue for debate. So yan po mga kapatid. So makikita po natin na ang spiritual ignorance ay may ibang kahulugan sa Bible. When your allegiance to God was broken, hindi na po yan knowledge. Yan po ay ignorance na. When you defy God's words and when you defy it consistently, that is already ignorance. In fact, double ignorance. Kasi alam mo na eh, nabasa mo na. Mabuti pa siguro yung hindi mo alam, at least inosente ka. Pangatlo mga kapatid, when annoyance among priest activities was known, also we call it, hindi po yan knowledge. In fact, you rejected knowledge, we call it spiritual ignorance. When annoyance, kapag ang mga gawain ng mga priest ay nakaka-annoy, nakakainis na sa harapan ng Lord, yan po ay talagang hindi na po yan knowledge. Yan po ay spiritual ignorance. Ang ginamit ko po yung verse 7 to 9. Tingnan niyo po sa chapter 4, verse 7 to 9. The more priests increased, the more they sinned against me. Aba, look at that, brothers and sisters. Mga kapatiran sa buong Pilipinas. Sabi po ng aking Bible, the more the priests increased, the more they sinned against me. Oh, anong ibig sabihin ng priest? Mga spiritual leaders. Priest. Kilala sa Israel. Supposedly sila yung mga namumuno. At sinasabing, pag dumadami yung priest, dapat lalong nagiging righteous. But the opposite transpired. So mabuti pang wag na magdagdag. Dahil ang sabi dito, the more the priest increased, the more they sin against me. Dahil yung nadadagdag na mga priest ay mga polluted din, mga corrupted. Para din gobyerno, naglagay ka ng corrupt na official na 10, o di 10 yung corrupt. Lagyan mo ng another 20 na corrupt, 20 na yung corrupt. So mga kapatiran sa ating Panginoon, tingnan nyo itutuloy ko lang. The more the praise increased, the more they sin against me. They exchange their glory for something disgraceful. They exchange their glory for something disgraceful. They feed on the sins of my people and relish their wickedness. Ito pa, and it will be like people like priests. So, ang mga tao nagiging katulad na rin ng mga priests because they are the leaders. So mga kapatid, point number 3, when annoyance among priest activities was known, that's ignorance. Kilala na sila ang kanilang mga nakakainis na mga activities. Sila yung mga unfaithful, sila yung mga prideful, mga boastful.
In fact, polluted sila. In fact, ang mga tao ay nagiging katulad na rin nila. In fact, ang sabi ng Bible, habang dumadami sila, dumadami ang kasalanan. Dahil nakakaligtaan nilang ituro ang mga salita ng Diyos. Mga tamad sila. Sila ay mga nagpapalaki ng tiyan. Number 4. Isa pang dapat na tingnan po natin dito sa ating pag-aaral is this. When an alliance full of compromise was established, that is also ignorance. Kapag nakikipag-alyansa ang tao sa iba, pero may mga compromise doon sa Panginoon, that is also ignorance. Why did I say that? Na yan, ang sabi ng Diyos, ignorance yan. Bakit? Hindi mo ba alam, sabi ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. So that is ignorance. Alam niyo mga kapatid, ang sabi dito, chapter 4, verse 15. Look at this, Though you commit adultery, O Israel, let not Judah become guilty. Do not go to Gilgal. Do not go up to Beth-aven. And do not swear as surely as the Lord lives. The Israelites are stubborn. Okay, pansinin niyo lang. Sabi niya, huwag kayong pumunta sa Gilgal. Huwag kayong pumunta sa Beth-aven. These are other great places. Ang mga Israelites ay gumagawa ng alliance sa Gilgal, sa Beth-aven. Ito yung mga lugar na mga sentro ng idolatry. At doon sila lumalapit. Doon sila nakikipag-alyansa. Ang sabi nga ng isang libro na aking binasa, mga kapatid, pambihira itong mga Israelita. Nakikipag-alyansa sa lahat, pero hindi sa Diyos. Mga kapatiran, matalino ka ba? Nasa iyo ba ang talino ng Panginoon? Kung ikay matalino sa Panginoon, ito po mga kapatid, ito, ibibigay ko sa inyo yung bomba. Huwag mong putulin ang iyong allegiance kay God. Matalino ka. Pangalawa, huwag mong i-defy ang word of God ni Lord. Matalino ka. Pangatlo, huwag mong inisin si Lord sa iyong mga activities. Matalino ka. Pangapat, huwag kang magkipag-alyansa sa mga tao o kung kanino mang negosyante o kung kanino mang tao na napapalooban ng compromise. Bakit? Masisira ka. So mga kapatiran sa ating Panginoon, palagay ko na ibigay ko po sa inyo ang mensahe by God's grace. Tinuturuan tayo ng Diyos ngayong gabi, mga kapatid, na maging matalino. Bakit? Kasi inaayos ng Diyos ang ating buhay. Matalino ka ba? Ito po, itinuturo na po sa atin ng Diyos sa Biblia kung paano ka magkakaroon ng isang maayos na future. Pero kung mananatili ka sa iyong spiritual ignorance, almost I could say, almost we can predict ang naghihintay sa atin in the future. Nakasulat na po yan. Di ba may kasabihan tayo, history repeats itself. Ang nangyayari sa Amerika ngayon, ay palagay ko'y ano yan? Yan po ay pagganti ng Diyos. Masyado na po ang materialism ng Amerika. Grabe na po ang atheism sa Amerika. Grabe na po ang LGBT sa Amerika. Grabe na po ang worldliness sa Amerika. Ang gaganda ng kotse talaga doon. Sa New York. Grabe na po ang Church of Satan sa Amerika. Nasa New York ang Satan's church. Mga kapatiran, ang Diyos ba na may-ari ng lahat ng bagay ay walang karapatan na gumanti? Ikaw, kapatid, ikaw lang, tanungin kita. Ikaw ay mayamang tao. May isang barangay na pinapakain mo araw at gabi. Binibigyan mo ng tubig, ng bigas, ng ulam, araw at gabi. Pero sila pa nagre-rebelde sa iyo. Ano gagawin mo? Logically speaking, ano gagawin mo? Alam nyo, mga kapatid, wag naman nating ang Diyos ay parang gawing
mangmang at illogical. Huwag nating tignan na ang Diyos ay parang hindi makatao. Mga kapatid, ang pinag-aralan natin, Book of Hosea. Nag-preach doon si Hosea for 38 years. People did not repent. People laughed at him. Kaya nga, mga kapatid, alam niyo ba na si Hosea ang tinatawag na Israel's zero hour? Ano ibig sabihin ng zero hour? Wala nang 1 and 2 years. Zero hour. Andun na siya sa brink. Kaya nga mga kapatid, after 38 years na nag-preach siya, people ignored him, people rejected him. After that, pasok ang Assyria. Kinonquer na, in-invade na ang buong Israel. And dumating doon. Ginamit ng Diyos ang Assyria, ang malalakas at mga furious na mga Asyriano. And they killed everyone, children, animals, leaders, and priests, and parents, young and boys, male and female, bata, matanda, even mga hayop. Tingnan niyo po kung paano dinescribe yan sa YouTube. Gumawa pa ang Assyria ng isang mataas na bundok na gawa sa ulo ng mga Israelites. Ganun, pinadala ng Diyos yun. Ngayon, ang Diyos ay nagpapakilala sa Amerika. Americans, I'm here. Alam mga kapatid, honestly, the Lord is offended. The Lord is offended. Mga kapatid. Isa pang nakita ko dito, yung number 2 ko, when defiance to God's words became a system, that's ignorance. And you are inviting what? The judgment of God. Yung Word of God. Mag-focus ka dun. Kapag ang salita ng Diyos ay iyong dinidefy, okay, bigyan ko kayo ng example. Gumawa ngayon ang gobyerno ng batas. Bawal ang lumabas. Pag ikaw ay nahuli, ikukulong ka. Pwede ka pang magbayad ng 5,000. Pag ngayon lumabas ka nang wala sa oras, pwede ka talagang hulihin. Dahil may salita ang gobyerno. May salita ang ating mahal na Pangulong Duterte. Ngayon, anong mas mataas? Salita ni Pangulong Duterte o salita ng ating Panginoon? So brothers and sisters, sana po ay naintindihan po natin. Tingnan niyo po ha mga kapatid. May mga tao na hindi naging tapat sa Diyos. Ang aking sermon, sa Kanya ka pa ayaw magtapat. Pangalawa, may mga taong nagdi-defy sa salita ng Diyos. Ba? Sa salita ka pa ng Diyos nag-defy? Pangatlo, may mga priest noon na ininis ang Lord. Sa panahon naman natin, ang tanong ko, si Lord pa ang iniinis mo? Pangapat, kapag nagkaroon tayo ng alliance na may mga kompromiso, mga kapatid, dahil meron tayong knowledge, almost we can predict what will happen in the future. Kapag nag-compromise ka, may kapahamakan sa dulo. So mga kapatiran, sana po itong bagay ito yung nakuha po natin. I'll give you my summary. This is the true meaning of spiritual ignorance. Ang spiritual ignorance ay kapag nawala na ang allegiance mo kay Lord, humihiwalay ka, ignorante ka, kapatid. Ito yung tunay na spiritual ignorance. At ito ang dahilan kung bakit ako po'y nakapwesto sa inyong harapan tonight. Huwag po kayong maging ignorante. Huwag niyo pong baliwalain ito, mga kapatid. Ang knowledge ay hindi yung marami kang alam sa utak. That is not knowledge. Ang knowledge sa harapan ng Panginoon ay makipag-alyansa ka sa Kanya, magkaroon ka ng allegiance sa Kanya, huwag mo siyang i-defy, huwag mo siyang i-annoy, huwag mo siyang inisin. Sa Diyos, sasabihin niya, you are good. You are my son. You are knowledgeable. You are bright. You are wise. Ang sabi ng ating Panginoon. Okay. Now I'll give you my propositions. Number 1.
learn from history. Yan po. Napakahalaga po niyan. Napakahalaga ng aking unang prescription, mga kapatid, sa ating lahat. Learn from history. Okay? Alam nyo, itong Amerika, hindi po natuto sa history. Marami rin mga Pilipino hindi natuto sa history. Marami din Kristiyanong hindi natuto sa history. Sa history, nakita natin, specifically, ang model natin ay ang Israel before 722 BC. Anong nangyari? Nagkaroon sila ng destruction because of broken allegiance to God. So tonight, kung ang allegiance mo ay basag na kay Lord, this is the night that you need to fix it. Allegiance, meaning parang king yan eh. Di ba ang mga, halimbawa, sundalo ng Pilipinas. Pag sundalo yan, talagang ano yan, sundalo lang yan ng Pilipinas. Yan ay may oath-taking na hindi na siya ay sundalo ng Republika ng Pilipinas. Hindi siya sundalo ng NPA, hindi siya sundalo ng MI, ng MNLF. Siya ay, ang allegiance niya ay nasa kanyang commander-in-chief sa ating presidente. Ngayon, ang tanong ko po sa iyo, nasa lang iyong allegiance? Na kay Lord ba? Okay? Alam niyo, sa Old Testament, grabe po yan. Sila Daniel, di ba? Meshach, Abednego, yung magkakaibigan na yon, o halos patayin sila para mag-worship dun sa God ng Babylon. But you know, they stood up, they showed their allegiance to the King of Kings and to the Lord of Lords. So let's learn from history. Mga kapatid, never ever defy God's words. Kaya nga importante, binabasa natin ang Word of God. Ang problema sa atin minsan, minsan, hindi mo alam na na-defy mo na ang Word of God kasi hindi natin alam ang Word of God. Marami sa atin, walang Bible. Marami sa atin, hindi nagbabasa talaga ng Bible. Meron tayong distaste. Wala tayong appetite sa Word of God. Masyadong importante ang appetite. Pag nawalan ka ng appetite, kahit masarap pang ulam mo, kahit sinigang, you will not eat it. Kahit na chocolate yan, pag nawalan ka na ng appetite. Guys, isa sa mga signs, tandaan niyo po ito isa sa mga signs na ikaw ay tunay na born again, meron kang appetite sa Word of God. Kaya nung ako na born again, Bible talaga ang una kong binili. Talagang, kasi, nalaman ko na lang eventually nung ako'y nag-aaral na, yung pala ay one of the signs na ikaw ay born again na, meron ka ng appetite sa Word of God. Kaya nung ako'y na born again, mga kapatid, grabe po. Binabasa ko ang Bible ng 8 times a day. Grabe po ang aking appetite. Grabe, as in grabe. So brothers and sisters, let's learn from history. Mahalaga po yan, mga kapatid. Learn from history. Do not break your allegiance to God. Do not defy the Word of God. Do not annoy God. And do not live a life of compromise. Because we will invite judgment upon ourselves. So mga kapatid, napakaganda pong, Pastor Jim, anong gagawin ko? Well, God is a God of love. Alam niyo mga kapatid, maikwento ko lang. Ito pong binasa nating Hosea. Sabi nga natin, ito po yung pinaka-darkest hour. Grabe ho talaga. Para kung babasahin mo ang book of Hosea, chapter 1 to chapter 14, grabe. Loaded po talaga ng kasamaan po nila. Individually, collectively, even religious people, they were so bad. In fact, darkest hour, in the reason why God judged them. But in every page din naman, makikita niyo po yung love of God. Kaya tonight, kung ikaw ay confronted nitong sinasabi ko, tonight, if you feel that you are hit by the preaching of the gospel tonight, I tell you, kaya sabi ko nga, learn from history. Because in the history, you will see God. He is love. Ang sabi nga mga kapatid, return, O Israel, chapter 14, verse 1, return, O Israel, to the Lord your God. Your sins have been your downfall. Take words with you and return to the Lord. Yan, mga kapatid. Sabi pa nga dito, say to him, sabihin mo sa kanya,
forgive all our sins, or repentance, and receive us graciously. Of course, the Lord will receive you, that we may offer the fruit of our lips. Tapos sabay titing sa verse 3, Assyria cannot save us. Totoo po yan. Yun pa naman, hindi sila iniligtas ng Assyria. Yung Assyria ang nag-conquer sa kanila. Mga kapatiran, baka minsan may nilalapitan tayong ibang Diyos. Hindi yan nakakapag-save sa'yo. Pangalawa, proposition. Second proposition, conform your values to His. Mga kapatid, what do I mean by that? When I said conform your values, kasi minsan baka ang values mo ito, marami kang alam. Eh yan ngayon ang uusapan sa sa technology natin, palaging knowledge, computer knowledge, read books on of this, ganyan. Pero pagdating sa spiritual na domain, hindi po yung theory ang pinag-uusapan, kundi ang katalinuhan sa harapan ni Yahweh, ito, meron kang allegiance sa Kanya, katalinuhan yan. Sinusunod mo ang Kanyang salita, katalinuhan yan. Hindi mo siya iniinis, katalinuhan yan. Nabubuhay ka ng tapat, katalinuhan sa Diyos yan. Kaya makikita nyo, ibang-iba ang domain ng spiritual sa physical. Sa sanlibutan, pag ikaw ay double degree, talino mo, marami kang alam, sikat ka, bro, bigatin ka. Pero sa Panginoon, it doesn't make sense. Knowledge has nothing to do dyan sa spiritual, how to please God. So mga kapatiran, don't tell me yung Israel ay mga bobo sila. Hindi po, matatalino po yan. Israel po yan eh. Tingnan niyo po ngayon sa Amerika, ang mga scientists doon ay mga Israelites. Ang pinakamayayamang mga negosyante sa Amerika ay Israelites. They were Jews. Kasi mayroong collective blessing si Lord sa kanila. O lahat ng pinakamagagaling na mga armaments and cannons and submarines made in Israel. Lahat ng baril na magaganda ngayon ay made in Israel. Sila ba'y matatalino? Hindi. Sila ba'y matatalino? Yes. Pero yung talino na yon, hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos na talino, yung sumusunod ka sa Kanya. Yun ang kaibahan. Yun ang value system. Sa Diyos, kahit na anong dunong mo, kung wala kang submission, wala kang life of surrender, wala kang life of allegiance, wala kang conformity sa Kanya, wala yan. Instead na conforming you criss-cross to God, ay my goodness, we are inviting the wrath of God. Ang sabi ng chapter 14, verse 9, mga kapatid, kaya nga sabi niya rito, why did I say conform? Sabi niya, who is wise? And he will realize these things. Who is discerning? And he will understand them. Yung wise, di ba? Related yan sa wisdom. Understanding, related yan sa knowledge. Pero ang tanong niya rito, sino matalino sa inyo? Sino may wisdom sa inyo? Sino may discerning sa inyo? Babasahin ko yung susunod tingnan niyo po, bantayin niyo po. This is wisdom and discerning in the eyes of God. The ways of the Lord are right. The righteous walk in them, but the rebellious stumble in them. So what is knowledge before God? What is wisdom before God? What is discerning before God? The wisdom and the knowledge of God is this, is when the righteous walk in them. Mga kapatid. Kaya sana po mga kapatid, maintindihan po natin ito. Alam nyo, mga kapatiran, dapat mabago na po ang ating orientation. Ngayon sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa, people are looking for vaccine. But you know, Hulk Hogan said, we need a personal revival more than a vaccine. Ngayon, people are looking for vaccine. Kahit na magkano pa yan. But you know, Hulk Hogan said, we need a personal revival. Personal revival. At paano yung personal revival na to? Ito po mga kapatid. 4 ang sinadjust ko sa inyo mga kapatid. Allegiance. Don't defy. Don't annoy. Live a life of integrity, not a compromise. The last but not the least. Approach the God of Israel. Ito yung huli kong gustong sabihin sa inyo mga kapatid. As my proposition, approach the God of Israel. Bakit God of Israel? Kasi marami daw God sa ngayon. May God ang Roma, may God ang Greeks,
may God ang mga Pilipino, ang dami-daming gods na tinutukoy ang mga tao. May God din ang word na to, yung pera, God nila yan. But tonight, I am telling you, one of my prescription, isa sa mga reseta ko, approach the God of Israel. Bakit? Dahil ang God of Israel ay balanse. He's a God of justice, God of wrath. At the same time, He is a God of love. Ang ganda-ganda po nun. Makikita natin sa Hosea, loaded ito ng kasamaan nila. Pero sa huling chapter, pinakahuling chapter ng Book of Hosea, we can sense the love of God. Ang sabi niya, return, O Israel, to the Lord your God. Your sins have been your downfall. Take words with you and return to the Lord. At tinuruan niya pa ang Israel. Parang nilagay pa sa bibig ng Israel ang dapat nilang sabihin, how to please God. Say to Him, forgive all our sins. Receive us graciously, that we may offer the fruit of our lips. Please approach the God of Israel. And the God of Israel is the God of this universe. Napakabait mga kapatid ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid? Isa sa mga hindi ko malilimutan sa aklat ng Hosea, si Hosea po ay inutusan ng Diyos na mag-asawa ng isang prostitute. Prophet, ha? Isang prophet, isang matinong prophet, inutusan ng Diyos na mag-asawa ng isang prostitute. Kaya niyo po yun. Baka isipin niyo, oh, Diyos pa ba yan? Akong prophet, binata, gusto ko rin magkaroon ng isang maayos na pamilya, and yet this God of Israel commanded me to marry someone, a prostitute. At naging asawa niya nga ang prostitute, si Gomer. At ang lahat ng kanyang mga anak ay may binigyan niya ng iba't ibang pangalan upang ipakita sa Israel ang kanilang kasalanan. Mga kapatiran sa ating Panginoon, ginawa ng Diyos, look at this, ginawa ng Diyos na visual aid ng kanyang pagtuturo sa Israel ang buhay ni Hosea. At doon ay pinapakita, inilalarawan ang buhay ni Hosea ang pag-ibig ng Diyos. Si Hosea na propeta ay parang nire-represent niya ang isang faithful God. Habang minamahal ni Hosea na propeta ang isang prostitute na babae. At habang tinitignan ng mga tao si Hosea, sinasabi ni Hosea sa mga tao, eto ang picture ninyo sa harapan ng Panginoon. I represented God and my wife represented you. Dahil nung nag-asawa siya, pinagtatawanan siya, tinatawanan siya, nililibak siya, and he was persecuted. At sabi niya, you know the meaning of this? The meaning is this. Pinakita niya, mga kapatid. So brothers and sisters, ang Diyos ay napakabait. Talaga pong nagtiyaga siya bago dumating ang judgment. I told you kanina that Hosea preached there for 38 years. Sapat yun. Isang generation halos. Almost 40 years. Ilan sa inyo ang 25 years old na ngayon? Ilan sa inyo ang 38 years na ngayon? Ganun po katagal ang walang sawang pagpipreach nito pong si Hosea. Mga kapatid, sana po'y pinagpala tayo ng Diyos tonight. Sana po nagkaroon talaga kayo ng isang pusong buhay, pusong gising, nagkaroon kayo ng tunay na knowledge in the sight of God. Binabago ng Diyos ang inyong orientation sa gabing ito. At ano nga ba mahalaga, yung itinuro sa atin ng wordless system or yung Bible system? Tonight, this might change your life forever. May you accept the Lord Jesus in your life. Sana pinakinggan mo to. Kung hindi mo masyadong naintindihan, balikan mo yan sa YouTube. Isa-isahin mo ang tinuro ko. Magpaturo ka kay Lord na parang bata. At doon nalulugod ang ating Panginoon. Sana mga kapatid, hindi nasayang ang gabing ito. Pagpalain ho kayo ng ating Panginoon. Kailangan po natin ng personal revival more than a vaccine. Manalangin po tayo. O Lord, sa gabing ito, salamat po ng maraming sa aming pong mga narinig.
Salamat po sapagkat binigyan nyo kami ng pagkakataon para marinigan yung mga salita. Salamat po sa inyong turo. Salamat po sa inyong katotohanan. Salamat po sa tunay na value system na dapat naming makain tonight. Salamat po dahil iba po pala ang knowledge sa inyo. Iba pala ang interpretasyon nyo. Salamat, Lord. Patawarin nyo kami kung kami ay nagpadaya sa mundo. Patawarin mo kami kung nadadala kami ng mga turo ng sanglibutan. At salamat sa gabing ito na minsan pa tinuruan mo kami ng tamang salita o tamang framework na dapat namin matutunan. Salamat po. Panginoon, pagpalaan niyo po ang lahat ng nakinig. Alam ko makapangyarihan ang inyong mga salita. Your truth is powerful. And tonight I was able to share it with conviction, with authority, and with power. I know there is power because the Holy Spirit is with me and with them. This is not my work. I was just received a task coming from you. Thank you, Lord, for tonight. I entrust to you every single soul right now, wherever he is or wherever she is right now. Maybe she resides here in the Philippines, or some of them, Lord, reside in other country. But, oh Lord, I trust you that you are everywhere, that your Spirit is working globally, and you are using an ordinary person right now. Salamat po. I commit to you everything. Lord, I pray, pagalingin niyo po sila. Anyone, anybody na may sakit, touch him. Pagalingin mo siya. Mga may sakit na COVID, pagalingin niyo po sila. Nothing is impossible. Nothing. Nothing. Salamat, Lord. We thank you, we praise you, we glorify you. Thank you for another great and wonderful opportunity. Salamat po at ginamit niyo po ang iyong napakaliit na lingkod. Salamat po. Sa inyo pong kapurihan, in the mighty and powerful name of Jesus Christ of Nazareth. This is, Lord, our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po, mga kapatiran. At bukas po muli tayo magkita-kita, 11 o'clock. In the morning, we will continue preaching the gospel of Jesus Christ. God bless. 11 o'clock tomorrow. God bless po. Salamat, mga kapatiran. God bless, God bless, God bless, God bless. Good night.